So hello everyone. So in this lecture, we are going to talk about the second lesson on our carbohydrates. So ito naman na-discuss ko na ito sa mga ibang section, yung mga na-meet, pero yung mga hindi na-meet, hindi ito na-discuss sa face-to-face. So this is all about the Fischer structure and isomerism and carbohydrates. So in this lesson, we're going to talk about how to draw the Fischer's projection structure of the carbohydrates, specifically dun sa ating mga monosaccharide. Then also, we're talking about the stereoisomers or the isomerism in carbohydrates. So we have three type of stereoisomers that we're going to talk about in this video. Then we have functional isomers and we have monosaccharides family. And they are generally divided into two, the aldoses and the ketoses. Okay, so now let's talk about the Fischer projection. So we all know that ating mga monosaccharide, yung pinaka-most kilala natin, we have the glucose, galactose, and fructose, diba? Then they have a formula na C6H12O6. So that's the formula ng mga monosaccharide. And this formula, we're going to write the Fischer structure of that. So, how to draw the Fischer structure? Una po muna, ipapakita ko lang muna sa inyo yung expanded na format. Tapos pangalawa, yung mas simplified. So, for the expanded na format, you're going to draw 6 carbon na pahaba. Kasi Fischer structure, para po siyang fishbone. Para siyang fishbone. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Next, lagyan po natin ng chemical bond. That is the C6. Ngayon po, bago po natin simulan ito, let's talk about po muna yung isang importanteng concept about the carbon. Uh, Bago natin i-drawing yung Fischer structure. So in our previous lesson, I discussed about alpha carbon. Ang alpha carbon, 'di ba present din siya sa amino acid. When say alpha carbon, they are carbon. Let's say for example, we have a carbon and ang kanyang nakaband sa kanya, 'di ba, four chemical bond ang carbon according to your discussion on Chon, 'di ba? Dapat po may nakaband dun sa carbon na four different groups. Four different groups. So let's say this is another molecule, mark it letter A, then V, then C, and D. So dapat magkakaiba po yung nakaband sa carbon to make it called as chiral carbon or alpha carbon. So dito po sa ating structure, yung dalawang dulo po, ito pong carbon 1 at saka carbon 6, they are achiral or not a chiral carbon. Pero bago tayo mag-move dyan, let's go to the functional group that are present in our carbohydrates. So yung mga functional group ito, kung if ever na-take nyo yung organic chemistry nung high school or naturo sa inyo, so ang mga example po ng functional group na present sa ating mga carbohydrates are the following. So sa organic chem, nisi-symbolize po tayo ng carbon chain ay letter R. Tapos yung functional group ay any molecule na inattach dun sa carbon chain, tapos nag-iiba na yung property ng carbon chain. So that's the first functional group, the most common sa mga carbohydrate is what we called alcohol. Ang alcohol po is represented by the element compound OH or hydroxide. So OH po ang naka-attach sa ating carbon chain. Then kapag naman po yung aldehyde, ganito naman po yung itsura. So, ang aldehyde naman po, ang naka-attach sa carbon chain natin ay carbon na may double bond sa oxygen. Tapos, ang nasa dulo niya po, hydrogen. That is an aldehyde functional group. So, this is the second functional group na mostly seen on the sugar. Then, the third functional group po, bukod sa alcohol and aldehyde, as ketone. Ito naman po yung sa mga keto sugar. So, we have to write again, R, carbon chain. Ang naka-attach naman po sa carbon chain natin ay carbonyl carbon. Double bonded siya sa oxygen.
And ang nasa dulo po, hindi na hydrogen. Ang nasa dulo na po ay another R group, guys. Another R group. Okay, so let's draw another R group. So kapag nasa pagitan po ng dalawang R group, yung carbonyl carbon, that is called a ketone functional group. So these three po ang mga functional group na makikita natin sa mga carbohydrates. Okay, I hope that's clear po yung format ng functional group ha. Now, dito po sa ating dito po sa ating carbohydrate na Fisher structure, yung carbon number 1 po, doon po nakalagay ang ating pinaka main functional group. So for these three sets or these two monosaccharide na kilala nyo, galactose at glucose, ang functional group po nila ay aldehyde, this one. And that is located to carbon number 1, guys. So let's write the aldehyde here. Double bonded sa oxygen tapos hydrogen. Okay? And then the dulo, lagi po natin tatandaan, ang nakalagay na lang po sa dulo ay CH2OH. Pero this time, i-expand po muna natin yung formula. So ang ating po naka-expand muna ha. This is CH2OH. Ayan po. Hindi ko na po siya nilagyan ng color kasi hindi naman po ito yung nagde-determine ng pag-iiba-iba ng ating monosaccharide sa isomerism ng carbohydrates. Itong dalawang dulo because they are achiral. Ang nagde-determine po para mag-change po yung monosaccharide natin is the chiral center at the middle. These four, they are the chiral center. Pero ito pong dulo, hindi po. Bakit po kaya hindi? Anong sabi natin is chiral carbon o alpha center? Meron four different groups. So dito, yung carbon natin, meron tayong oxygen dito, 1, tapos hydrogen, 2, then 3. 3 lang po. Dapat ay 4 different groups. Naging identical po kasi yung dalawang bond na oxygen lang. Kaya this one is achiral or not achiral carbon. Ito naman po, ganun din. So sa taas niya, merong ganito kalaking molecule. Sa gilid niya may OH and then identical po yung dalawa. So ibig sabihin, hindi po siya 4 different groups kaya achiral din po. Ang concern po natin sa isomer ng mga carbohydrates monosaccharide is yung middle because sila po yung chiral center. So ngayon po for the initial na monosaccharide na kilala nyo, let's draw the glucose. Ang glucose naman po, lagi kong turo sa mga student yan is uh, right, left, right, right. Okay, right, left, right, right. At anong pong ipoposition natin doon sa sinabi kong right, left, right, right? That is the OH group o yung alcohol. So let's position that. So we have OH on the right side, then OH on the left side, tapos right to right na po dito sa carbon dito sa baba. So that is for the glucose. So lagyan natin ng chemical bond, yung OH. Then since 4 bond po yung sa carbon, ang kabila naman po, matik na po yan, hydrogen na lang po yung kabila. So this is the Fisher projection of a glucose. So let's highlight po yung ating para mas makita natin yung positioning, guys. So, bali po ang ating ay right, tapos left, tapos right, right. Tandaan nyo guys ang tatandaan nyo lang po yung position ng OH group or ng alcohol kapag sa mga sugar. So, for the glucose, this is the D-glucose, guys. D-glucose. D-glucose. So, this is the Fisher structure of D-glucose. So, bali po, fix naman po yung dalawang dulo. Drawing nyo na, CH2OH, tsaka itong double bond sa oxygen at tsaka hydrogen. So, right, left, right, right. Tapos, ito pong last, hindi na po natin concern ang position nito kasi nga siya ay achiral. Ito lang po mga chiral centers. So, bakit po chiral carbon itong first carbon before dito? Because meron siyang 4 different groups. So, 1, 2, 3, and iba rin po yung nasa baba, 4. Ito po, ganun din. So, iba uli na sa taas, iba na sa gilid niya, pangalawa. Tapos, iba uli na sa baba. Then, iba uli na dito. So, chiral center po siya. About this one, OH dito, tapos ito yung nasa taas niya, tapos hydrogen sa gilid, tapos ito nasa baba, sa chiral center. About this one, so iba na sa taas, iba na sa gilid, iba na sa kabilang side, at iba rin ang nasa baba. So these are the chiral center ng mga 6 carbon sugar monosaccharide guys sa apat. Okay? So bale po, papasimplehin po natin yung structure. Hindi po yung ganito yung gagamitin natin structure.
gawin po natin ay skeletal structure. So, how to convert that in the skeletal structure? So, instead of drawing like this na double bonds oxygen at H, ang aldehyde po, let's represent that na lang as CHO. Ano? CHO. CHO. So, sulat na lang po kayo ng CHO. Yan po yung aldehyde. Then, instead of gagawin pa tayo ng gantong mga backbone na carbon, isang guhit na lang po na ganyan, pababa. Tapos yung dulo po, di ba ito, CH2OH, sulat na lang po kayo ng CH2OH. Then, ito pong mga to, 1, 2, 3, 4. So, mag-line na lang po kayo ng apat. 1, 2, 3, 4. Yung bawat po gitna nun, ibig sabihin may carbon po doon. Then, follow na lang po natin yung OH natin na pattern doon sa glucose. Right, left, right, right. So, bale po, OH pattern po natin sa glucose ay right, left, right, right. So, yan po yung kay glucose, guys. Tapos, we have hydrogen here. Tapos, lagyan lang po natin ng highlight para ano natin. So, ito naman, pag-highlight ko lang dito, dahil tinuturo ko. Pero, dyan sa notebook nyo, pwede rin nyo naman i-highlight para alam nyo yan ang glucose. This is the structure or the skeletal structure of glucose. So, this is yung expanded po. So, instead po na i-drawing po natin yung carbon, ganito na lang po. Mas mabilis nyo pong madodrawing yung structure. At ganito rin naman po yung makikita nyo sa exam. So, bale, meron tayong anim na carbon na. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan po. So, let's ano na po dito. Let's move na po itong original structure natin. Expanded structural po yan. Pinakita ko lang po para ma-account po nyo yung mga number of carbons. And we use this type of structure po, yung tinatawag na skeletal structure. So let's label it as D-glucose, guys. D-glucose. Okay. Now, that is the Fisher structure, Fisher projection. Para siyang fishbone, guys. Ibig sabihin po, open chain structure. Then, now let's move to the second part of the lesson, the stereoisomers. Yung first po is enantiomers. So what are enantiomers? Enantiomers meaning mirror, mirror image ang kanyang isomer. Enantiomers. Enantiomers. Meaning, ang ating pong is mirror. Mirror image ang ating isomer. Again, what is isomer? Ang isomer po, they are molecules of the same molecular formula. Pero same yung, different yung kanilang arrangement ng atom in space. So let's draw the enantiomers of D-glucose. So the enantiomers of D-glucose is named as L-glucose. So how can we draw L-glucose o yung mirror image ng D-glucose? So let's copy po yung ating structure. Let's copy po the structure. And yan po. And ang gagawin nyo naman po para magawa nyo yung L-glucose, yung lahat pong na nakikita nyo dito na OH versus dito sa kabila, ibabaligtad nyo lang po lahat. Kapag po, enantiomers, binabaligtad lahat. So, in order to make an L-glucose, babaligtadin po natin lahat. So, bale po, buburahin po natin to. Yan guys, babaligtadin po kasi siya lahat kapag enantiomers. Yan. So, bale po, yung OH po yung ating concern muna, guys. So, kung dito ang OH natin ay nasa right side, andito sa kabila, lalagay nyo sa left side. Tapos kung dito nasa left side, dito sa kabila, lalagay nyo sa right side. Tapos dito nasa right side, right, ilalagay natin sa left. Tapos dito nasa right, ilalagay natin sa left. Okay, so ganun lang po paggawa ng enantiomers. So, this is the L-glucose. So the enantiomer of L-glucose is ng D-glucose is L-glucose. So in order to find the structure of L-glucose,
kapag tinanong sa exam, hahanapin niyo lang po sa pamimilian kung sino yung may complete opposite na flipping ng mga chiral center. That is the mirror image isomer called enantiomers, guys. I hope that's clear na po yung enantiomers ha. Babaligtarin lang po siya lahat. So let's say for example, ipagawasan nyo yung yung ng D-galactose, gagawin yung L-galactose. O pag present sa inyo yung structure ni D-galactose, i-flip nyo lang po lahat, guys. So I hope clear na po yung tungkol sa sa enantiomers. Okay? So let's erase na po yung word na enantiomers. Next naman po pag-uusapan natin ay diastereomers. Pero bago tayo pumunta sa diastereomers, let's talk muna po yung epimers kasi ito po mas madali-dali ma-identify ang epimers. So, when we say epimers naman, so let's po ulit. So let's say epimers. When say epimers naman po, nagkameron lang po ng change into only one chiral center. Yung kanina lahat, ito only one chiral center lang ang magkameron ng difference. Only one chiral center different. Okay? Except for the farthest one, ah. By the way nga pala guys, pagka natanong sa inyo kung kunyari, paano nalalaman agad sa isang tinginan kung siya ay D or L, yung kanyang configuration ng inyong fissure structure. Titingnan nyo lang po yung farthest chiral center from carbon number 1. This is carbon number 1, guys. Carbon 1, 2, 3, 4, and 5. So, ang farthest chiral center nasa carbon 5. Titingnan nyo po. Pag nasa right side po yan, yan ay D. Kapag nasa left side po yan, yan ay L. Okay? So, yun lang po ha. Tinitingnan para malaman kung D or L. So, kapag epimers naman, ang sabi dito is only one chiral center. So, let's change the structure again. Let's erase this. So, let's say we have a structure of D-glucose. Again, ito. So, let's copy the structure of D-glucose, guys. So, we have OH at the right side. Tapos, OH at the left side. Then, OH na po sa right side parehas. Okay. So ngayon po, ang gagawin naman po natin dyan, only one chiral center lang ang mababago. Tapos mag-iibang monosaccharide na po siya, hindi na po siya glucose. Okay? So pag ang binago po natin ay carbon 4, let's say for example, let's number po. Ang ating pong first number dyan lagi guys ay yung yung ating functional group. So ang functional group po natin na main ay aldehyde. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Then this is 5 and this is 6. Ngayon po, ang babaguhin lang natin kay glucose ay yung 4. So let's change the 4. So kapag yung 4 po, binago nyo yung OH, nilagay nyo sa kabila. So ibang monosaccharide na po siya. Ang tawag po siya sa kanila ay epimers. Epimers na po ni epimer na po ni glucose yung makikreate natin panibagong monosaccharide. So let's change the position. So ilalagay po natin siya sa left side. Yung dating nasa right side. Doon sa 4 lang guys. Isa lang po binabago pag epimer. So now, this no longer a glucose. Hindi na po siya glucose, guys. So let's let's highlight po muna yung mga OH. So right, left, naging left na po yung carbon 4 ni glucose, yung glucose dati. That's right. So this is no longer a glucose. This is now called D-galactose. So yan na po yung Fischer structure ni D-galactose. So ganun lang po guys sa isang chiral center lang binago, nagkameron na po ng change ng monosaccharide, naging D-galactose na po siya. So ang tawag po sa ganung isomer ay epimers, only one chiral center. So nagbago sa 4. So pag tinanong po sa inyo sa exam, which of the following is the C4 C4 epimer ni glucose. So the C4 epimer of glucose ay galactose. Okay, that's it po. So now let's go naman po sa pag-create pa ng other epimer ni glucose. So let's move this structure po dito sa kabila. Let's move naman po sa pag-create pa ng another epimer niya. So let's say we have another epimer ni glucose. Yan po, kinopya ko lang po yung structure ni glucose guys kasi may isa lang tayo babaguhin.
So this is glucose, tama, originally. Now, ang babaguhin naman natin ay sa number 2. So let's change number 2, yung OH na lalagay natin sa kabila, tama. So yung OH nasa kabilang side, yan na. Binago lang natin ay number 2 guys. So let's mark the number 2 na dyan nagkameron ng change to number 2. So that is the C2 epimer of glucose. Yun po yung C2 epimer ni glucose that is called D-mannose. Okay, pa-take note na lang po ha. Pa-take note. So that is D-mannose. Okay, that's the meaning of epimers guys. May isa lang pong binabago na position ng OH, then nag-iiba po yung ating monosaccharide. So meron na po tayong na-create na dalawang monosaccharide from glucose structure sa pagpi-flip lang ng kanyang chiral center. So this is no longer a glucose na po kapag binago natin ng 4, galactose na po siya. And no longer a glucose na rin po pag binago natin ng 2, that is D-mannose na po. So, yun po guys ang ibig sabihin ng epimers. So I hope you understand the epimers. Now, ngayon naman po, let's talk about diastereomers. Kapag diastereomers, so let's erase po. Okay na po itong epimers guys ha. I hope you get it na. So ang diastereoisomers naman po ay wait lang, let's write the word diastereo. Diastereomers pala. So ang ibig sabihin niyan, two or more chiral center difference. Two or more pero hindi lahat. Ayun, hindi lahat ha. Pag nilahat natin, anong tawag doon? Enantiomers. Pero pag hindi lahat, pero more than one, mga two or more na siya, that is called diastereomers. So, two or more po, guys. Ang ating clue ay two or more. Pero hindi lahat. So, let's say, for example, alin kaya dito ang possible diastereoisomers dito sa tatlo? So if we analyze the glucose, ang ating reference, and we compare to mannose, epimer po sila. Glucose to galactose epimer. Pero when we analyze this two, wait lang guys. Let's try to compare move ko natin yung glucose sa kabila. Yan. Let's try to compare the galactose and the mannose. Yan. Let's try to compare. So sa number 2, sa carbon number 2, yung OH ni mannose nasa left side. Sa left side. Yung kay galactose nasa right side. So that is first difference. Next, yung number 3 nila parehas. Yung number 4 nila different uli. So meron na siyang more than one na difference ng chiral center. So ang D-mannose po ay D-galactose is they are called diastereomers. Okay? So the C2 and C4 diastereomers of D-mannose is the galactose. So let's try to pag kinompare niyo naman kasi si glucose, epimer siya din sa mga 'to, 'no? Pero when you compare the two epimer ni glucose sa isa't isa, they are called diastereomers na. Kasi more than one na po yung different na chiral center sa kanila. Pero hindi lahat. Tandaan niyo hindi lahat ay difference. Pag nilahat niyo, magiging L-mannose na yan. Okay? So, for example, yung 3 nilagay ko na rin sa kabilang side dito kay D-galactose. Tapos yung 4 ni D-galactose ay different na rin. Tapos itong 5, flinip ko sa kabila. Ano na siya? L-mannose na. Pero pagka naman hindi lahat ay nag-iba, so D-galactose pa rin yun, guys. So, okay na po ha. Ang tawag po dyan, pag hindi lahat ay flinip or more than 2 chiral center are difference, 2 or more na po pala. That's called diastereomers. Okay, I hope that's clear. Pero pag isa lang po ang binago, like in the case of glucose comparing to galactose, 4 lang ang nabago, that is epimer. Glucose to mannose, 2 lang ang binago, that is epimer. Okay, I hope you understand na po na ang ibig sabihin ng mga stereoisomers guys stereoisomers. So ngayon, preserve po natin itong ating mga structure. Huwag po natin burahin para maano niyo po, screenshot niyo po yung mga structure ng ating mga Fisher structure ng mga monosaccharide.
Yan, let's move lang po ng kaunti para doon sa susunod nating type ng isomer. So, ang sunod po na type ng isomer bukod sa stereoisomers ay functional isomers. So, ito na lang po yung last nating type ng isomers. So, dito naman po, pag sinabing functional isomers, they are isomer, ibig sabihin, same ang molecular formula, pero magkaiba lang ay functional group. Mag-iba ay functional group, ang main functional group. Tandaan nyo guys kaya tinawag silang isomers, specifically stereoisomers, kasi itong mga to, pag sinulat niyo ang molecular formula nito, pare-pareha silang C6H12O6. Yun po ang ibig sabihin guys ng isomers in general. So ngayon po, gagawin naman po natin ay si D-fructose. Iko-compare po natin at siya po yung tinatawag na functional isomer ni D-glucose. At saka nitong dalawa pa, functional isomer din sila. So this D-fructose, kasi po si D-fructose ay ibang family na ng sugar. Under na po siya ng keto sugar. So paano naman po mga keto sugar ang basic structure nila? So ang carbon 1 at carbon 6 niyo po achiral na dito. Tandaan nyo guys achiral po ang carbon 1 at carbon 6. Mag-drawing kayo ng CH2OH. Diba ano pong nakikita nyo sa ketone? Ang ketone po kasi carbonyl carbon na nasa pagitan ng dalawang carbon chain. Ang atin pong functional group pagdating sa mga keto sugar ay nasa carbon number 2. So let's write in the carbon number 2, double bond sa oxygen. So pag binilang natin carbon, tatlo na, no? 1, 2, and 3. Ilang chiral center na lang po pwede natin ilagay. So meron na lang tayong tatlong chiral center. So 1, 2, and 3. Then, katulad lang po ng kay glucose, right, left. So this is right, tapos left. Lalagay tayong OH, tapos right to right. So right, left, right, right. So ganun po. So right, tapos left, tapos right, right. Then, lagyan lang po natin ng hydrogen yung kabilang side, guys. Hydrogen. Tapos, lagyan po natin ng highlight yung ating mga chiral center para matrace po natin. Yan. So, that's the structure of D-fructose. Ngayon po, kung susulatin natin ang formula ni D-fructose, that is still C6H12O6. So, ibig sabihin, parehas siya ng formula dito sa tatlo. Kaso nga lang, ang iniba niya, yung itsura ng structure niya dahil nag-iba siya due to change in functional group. Ang functional group na po niya ay ketone. Ketone na po. So sa number 2 po, ketone. Then, ang tawag po sa ganong klaseng isomerism is functional isomers. Functional isomers are isomers of our carbohydrates monosaccharide na same ang kanilang molecular formula which is C6H12O6 pero magkaiba sila ng functional group. Ang glucose, galactose, and mannose, they have aldehyde functional group. Pero pagdating po sa fructose, it has ketone functional group. So that's what we mean by functional isomers. Okay, I hope po sana po ay getchin niyo po yung pang-apat nating specific isomer. By the way, kung ihahati natin ang isomer natin ngayon, dalawa lang po yung general class, stereoisomers at functional isomers. Functional isomers po, binago ay functional group. So here we have, wait lang, highlight natin we have aldehyde yung CHO, and in our keto sugar, we have ketone functional group. Kaya they are called functional isomers. Okay, I hope clear na po itong mga ibig sabihin ng pong mga ito para pag tinanong sa inyo sa exam ay meron na po tayong maisagot. Next po is the monosaccharides family. So ito po yung last lesson ng aking diniscuss sa face-to-face, yung mga monosaccharide family. So let's go muna po sa aldoses. So move ko lang po sa sa baba. So for the aldoses po, we have a level of increasing number of carbon. So let's write po muna yung aldoses. Aldoses, family ng aldoses. Then mamaya po ay ketoses. So sa aldoses po, meron po tayong tinatawag kapag tatlong carbon
that is termed as aldo triose, tatlong carbon guys. Kapag naman po apat na carbon, that is termed as aldo tetrose, kapag apat. Kapag lima na po, that is called aldo pentose, aldo pentose. Kapag anim na po, that is termed as aldo hexose. Okay, for the aldo triose po, ang ating po pinakauna. Siyempre, ang ating pattern lang po dyan, let's draw a CHO. CHO po yung carbon 1. Lagi pong ganun na CHO. Tapos yung carbon 6 ay CH2OH. Tapos isa lang po yung kanyang chiral center. Next, for the second po, i-drawing ko muna yung ano tapos tingnan niyo po yung pattern. Gagamitin niyo po itong pattern na to para pagka dating sa exam natin sa midterm, ay bibigyan ko naman kayo ng time para i-drawing yung family tree para may tinginan kayo habang nag-e-exam. Kapag pinagtatatanong yung mga structure ng ating mga ah, aldose sugar at saka ketose. So bali po, dito naman po, again, drawing po tayo ulit ng CHO, tapos CH2OH. Dito po sa sunod na layer sa aldotetrose, may dalawang possible isomer lang po tayo makikreate. Tandaan nyo, when say family po ng mga aldos, puro deconfiguration po itong mga to ha guys, deconfiguration. So, since meron po tayong dalawang carbon, aldotetrose siya, meron pa po tayong dalawang chiral center na possible sa gitna, chiral center. Next po is aldo pentose. So, baba lang po natin ng konti para masulat natin yung pangalan ng mga sugar. So, we have aldopentoses. So, iba-bracket po natin yan dito. Dalawahan po ulit. Nag-i-increase po yung dami ng isomer, guys. Dahil nag-i-increase po din po yung dami ng ating chiral center na pwedeng i-flip. So, we have CHO, tapos CH2OH. Then, meron po siyang ilang chiral center. Kung meron na tayong dalawa dito, ang gagawin natin ay limang carbon na dahil pentose. So, meron pa tayong tatlong chiral center na possible sa gitna. 1, 2, 3. Then, let's copy na lang po ito para hindi na ako mag-drawing ulit. Copy paste na lang natin. Yan. Okay. Backbone lang po muna ginagawa ko guys ha para magdodrawing na lang tayo ng mga OH kung paano yung position ng mga OH sa bawat family ng ating aldose sugar. So, for the last layer po, we have aldohexoses. So, times 2 lang po ng times 2. Kung apat na po itong pentose, times 2 natin, magiging 8 na po kasi iba-bracket uli natin ng tigagalawa. So, bracket lang po uli ng tigagalawa. 1, 2, tapos another 2 uli. Tapos another 2 uli guys. Tapos another 2. So, gawin muna natin yung backbone na ika-copy paste na lang natin. CHO, tapos CH2OH. Tapos, since hexo siya, may dalawa na tayo. Meron pa tayong apat na chiral center. 1, 2, 3, and 4. Then, copy-paste na lang po natin yung backbone natin kasi mamaya importante lang naman po yung pagpo-position ng mga OH. So, copy. So, yan, hindi ko na-copy yung oxygen. Hindi ko na-copy yung oxygen. So, lagay natin ang oxygen here. So, cho. Then, copy na lang po uli natin yung ating template ng structure. So, copy. Medyo sumisikip na yung ating pagkaka-position ng ating mga monosaccharide. Pero it's okay. At least mahalaga maisulat natin yung ating mga OH. Ito po ay isod natin ng konti. Medyo nawawala sila sa kanilang bracket. Yan. Yan guys. Tapos ito guys, isod natin dito. Yan, copy na ulit tayo. Yan, okay. Yan. Yan, medyo sikip na itong hexos kasi madami sila eh, 8 sila. Okay, so that's it na po. So that's the framework po ng ating aldo sugar. So sa aldo trios po,
since ang ating ginagawa ay mga D, so this one, ang kanyang OH po ay nasa right side. Unang-una po, pag pinakauna na nasa gilid, nasa right side lahat ng OH nila, guys. So let's draw the OH, the right side. So tapos sa kabila, hydrogen. So this is the first, ano po natin, the first uh, aldo aldo sugar na monosaccharide. So this one is named as the glyceraldehyde. Ano? Glyceraldehyde. So yan. Ang gagawin niyo po dito, i-get niyo po yung pattern. Pag na-gets niyo po yung pattern, mare-rewrite niyo po itong tree diagram. Pwede niyo po itong tingnan during the exam. Ano? Bale, ang iaano niyo lang po yung name ng mga nasa bawat layer ng ating monosaccharide na aldose. So we have D-glyceraldehyde, yung first na 3-carbon sugar ng ating aldose sugar. So next po, dito po sa mga nasa left side po, automatic po ang lahat ng OH ng mga yan nasa right side. Basta nasa left na left, guys, nasa right lahat ng OH. So OH nasa right. Tapos lagyan natin ng highlight. Tapos guys, tandaan nyo lang, kapag katabi lang dito sa bracket, katabi lang nung, katabi lang, kasunod lang niya dito sa branch na to. Ang binabago lang po yung pinakauna. So, babaguhin natin itong una, lalagay natin sa, para ma-create yung kanyang isomer. So, una lang po ang ginagawa, binabago. Yan, kita nyo ha, una lang ang binabago. Tapos highlight natin para matrace nyo yung mga piniflip. So, flip lang natin first kapag katabi lang sa bracket. So, bale, lagyan natin ng hydrogen yung kabilang side, guys, para kompleto yung structure. Then, let's name po yung kung anong sugar ito. This called as D-erythrose. D-erythrose po. Erythrose. Then, yung kanyang C2 epimer, yung nagkaiba lang sa 2. Sa first, chiral center is D-triose. D-triose. So, yeah, that's the ano po ha, the ano po ng erythrose. So, bale sa aldotetrose, may dalawa lang po tayong possible na sugar, yung mga 4-carbon sugar na na aldose. We have the D-erythrose and D-triose. Next po, dito po sa sunod na layer, aldopentose. Ganun lang po uli ang pattern, guys. So, ang nasa left po, lahat po ng OH niya ay nasa right. Ang nasa left, ang lahat ng OH niya ay nasa right. So, OH ay nasa right. Yan, lalahatin nyo lang po. Bakit ito D, guys? Kasi nasa right side po yung kanyang last chiral center, nasa right side. So ngayon po, wag katabi lang sa bracket, ano pong binabago natin? Yung first chiral center. First chiral center lang po. So yan. Then leaving the rest, the same from this. Then ito po, kikita nyo ito. So paano natin makikreate ang pattern nito? So let's trace muna po itong yung una natin ginawa. So ito po, nilagyan ko ng yellow para matrace nyo yung flipping. So, ang pattern po nito, kukuhunin nyo ulit po sa trend nitong galing dito. So, kung ito, sa unang katabi niya, first layer ang plinip, itong sunod na ito ay yung second layer na yung ipi-flip. So, atin pong ipi-flip yung pangalawa ng chiral center sa kanya. And then, leaving the rest, the same. Ganito po. Wait lang, guys. Lagyan muna natin ng kulay. Yan. Kita nyo? Kita nyo yung pattern na. Diba, ito. Tabi niya lang. Yung una. Tapos itong nasa left, ang pattern niya, yung nasa left din dito sa pinakadulo. Titingnan nyo yung trend. Sa unang flip, una. Pangalawang flip, pangalawa na. So, pangalawa na yung plinip natin dito sa left na ito. Once na magawa nyo na ito, yung nasa left nitong magka-partner, na ito, nasa dulo, is pwede nyo na magawa yung structure nito. So, isod lang natin itong kabila, guys. And parang hindi pala maayos ang pagkaka-copy paste ko ng cho dito, guys. Gawin natin itong cho. Cho. Yan, cho. Yan. So ito, kung katabi lang niya sa bracket, since nagawa na natin structure nito, yung una lang po ang flip. Kung ito po ay nasa right, gagawin niyo po dito, nasa left.
Kung na lang po yung piniflip guys ha, pagkatabi lang sa ano. Then leaving the rest, the same. Leaving the rest, the same na po. Yun, ganun lang po guys ang pattern hanggang dito sa baba. So let's color po yung ating mga ano, plinip na OH para matrace po natin yung movement. Okay? So, yung katabi lang, yung nasa left side ang pinaka-pattern ng bawat nasa left na magkaka-partner guys ha. So, kung ito, una ay pinip dito, susundan nyo lang yung trend. Kung ito yung una, ito ay pangalawa. Pag nagawa nyo na ito, magagawa nyo na yung kapartner niya kasi ang ipiflip nyo lang kapag magkatabi sa bracket ay yung first shadow center and then leaving the rest the same. Okay? I hope you follow the trend guys. Follow the pattern. Then practice nyo lang po diyan sa ano niyo yung pagsulat ng pattern para pagka ano makagawa kayo ng tinginan niyo ng structure ng mga monosaccharide. Ang medyo ano lang dito challenge is di yung mga ano pangalan ng mga monosaccharide. So what is the name of the following? So yung una po natin, ito po yung kilalang kilala natin pero hindi natin kilala sa structure. Kilala lang sa pangalan. This is a sugar of RNA. This is D-ribose. D-ribose, the pentose sugar, pentose sugar ng RNA. Next, yung kaniyang katabi naman, yung C2 epimer ni D-ribose ay D-arabinose. Arabinose. Next, dito naman sa kabila, yung nasa left na ito, that is D-xylose. Xylose. And then we have D-lexose. Okay? So I hope that's clear na po yung trend ng ating mga ano kung paano nagpi-flip. Then for the last po, yung madami, ganun din po, sundan lang natin yung trend dito, tuloy-tuloy hanggang dulo. So, ang una po, yung pinakang nasa left, ang kanyang OH lahat ay nasa right. So, OH po natin nasa right. So, OH, OH, OH. Since katabi lang po niya sa bracket, yung unang ano niya is first chiral center epimer niya po yon. So, yung unang ano lang ang i-flip. Then, leaving the rest, the same. Then, kulayan lang po natin ng highlighter para matrace po natin yung ating movement ng mga OH. Yan. Tapos, since na okay na po ito, ano, yung unang trend. So, ito po nasa left side ulit nitong sunod na magka-partner. Kukunin po natin dito sa pattern na to. So, bale, ito, una ang plinip, ito ay yung sunod na. So, same lang po doon sa ginawa natin sa kanina sa taas. So, bale, ito po yung ating ipi-flip. Tapos, leaving the rest, the same with this. Leaving the rest, the same. OH, OH, then OH. Tapos, may katabi siya dito sa bracket. May katabi siya guys dito sa bracket. Ano pong pinipip lang? Yung first chiral center. Flip lang natin yung first chiral center, then leaving the rest the same. Wait. Yan. Tapos kulayan po natin para matrace po natin yung pag-flip ng mga OH group. Okay? So ngayon po, okay na tayo dito sa sunod na ano. Meron ulit tayo nasa left side. Kukunin ulit natin doon sa pattern ng trend. So kung ito ay first, ito yung sunod, ito yung sunod na baba na uli na chiral center, i-flip na uli natin. Pababa lang siya guys ng pababa. Ang bawal lang pong ma-flip ay yung nasa pinaka-last. Ito. Kasi pag na-flip natin to magiging L na. Hindi na siya kasama sa family nung ginagawa natin ngayon, puro T. So, di ba, ito, una, tapos sunod ay ito, tapos sunod, dito sa left side ng sunod na magka-partner, mas baba na. Okay, then leaving the rest, the same. Leaving the rest, the same. With this, with this. Okay, so ngayon po, kulayan po muna natin uli yung ating ano. Yan. Tapos, since may katabi uli siya dito, nasa right side, ang biniflip lang po yung first chiral center. So, lalagay lang po natin sa kabila yung OH. Tapos, leaving the rest, the same. Yan. Tapos, kulayan lang po natin uli yung ating mga OH para matrace natin yung itsura. Okay? So, I hope na papalo niyo po yung pattern ng ano, pag ano ng mga monosaccharide. Next po,
'Di ba? Gagawin uli natin 'to nasa left and this from this trend. So kung ito'y una, tapos ito'y pangalawa, tapos itong sunod na nasa left side ay pangatlo na, hindi na natin puwedeng i-flip yung pinakababa. So ang gagawin niyo na, ifi-flip niyo na itong gitna parehas. Ifi-flip niyo na itong gitna parehas. So yung OH niya ay nandito, then leaving the rest the same dun sa pinakang nandito, 'yan. So dalawang gitna na yung plinip. Tapos, since may katabi siya, ipi-flip lang po natin ay first, chiral, center. Then, leaving the rest, the same. Dito. Yan. Kumpiyahin na lang natin. Yan. Tapos, lagyan po natin ng highlight para makita niyo po yung pagkaka-flip ng mga OH. Tapos, lagyan po natin ng guys, mga hydrogen para kompleto po yung ating mga structure. Yan. Let's write the hydrogen. I hope you pag hindi niyo po mapalo, puwede niyo naman po i-rewind o ulitin-ulitin itong video para hanggang sa ma-gets niyo na yung pattern. Then ang need niyo po is practice para ma-drawing niyo ng dire-diretso itong, family tree ng mga aldose sugar. Since sila po ay mas madami, kasi madami silang chiral center. Ang po mas maunti ang ketose mamaya, mas maunti po sila. So kumpletuhin ko lang po yung hydrogen guys, kasi dapat kumpleto yung ating structure. Yan, okey na po ba? Lahat ba'y may hydrogen na? So yan, may nakalusot pa. So that's it, the structure of the 8 mono, saccharide na aldohexose. So ano po kaya mga pangalan niyan? So this is called D-allose, D-allose. This one is called D-altrose, itong pangalawa altrose, altrose. This one, right, left, right, right, kilala natin yan. Yung pinakauna kong pinakilala, D-glucose. Then ang kanyang C2 epimer, yung first chiral sa carbon epimer niya, that is D-mannose. Next, this one is D-gulose. Yan, medyo magulo na, D-gulose, guys, gulose. Yan, ang gulo ng pagkakasulat ko. That is D-gulose. Next po, we have D-idose, D-idose, I-D-I-D-O-S-E. Next, we have the C4 epimer glucose, D-galactose, D-galactose, the milk sugar. And then the last is D-talose. Yung pinakahuli po guys sa D-talose. Okay, and that's the complete set of our aldose sugar. So for the last po, para sa last part ng video, we have the target natin is ketose sugar. So let's naman po yung ketose, mas maunti na po sila guys dahil nabawasan chiral center. So bale po ang ating po mga ketose. So ketose. Ganun din po, meron din po silang layer. We have the keto triose. We have the keto tetrose. We have the keto pentose. And we have the keto hexose. Okay, for the keto trios po, so iba po yung drawing ng keto sugar guys. Ang dalawang dulo niya po ay CH2OH. Dalawang dulo guys yung chiral carbon niya, CH2OH. Tapos ang functional group niya po ay nasa gitna, yung double bond sa oxygen. So, bale po, gawin po muna natin yung mga framework ng structure. So, for the first layer, sunod na layer po, wala na po tayong dalawang isomer dito. Isa na lang po siya. Nawala na yung kasama niya. Dahil na po, bakit anong reason? Nabawasan po kasi yung ating chiral center. So, bale, let's draw the framework. So, we have CH2OH. Tapos, we have CH2OH sa dulo. Then, meron tayong
ketone group sa carbon number 2. Then meron lang po tayong isang chiral center na hindi na po pwedeng i-flip kaya wala na siyang makikreate na ano dito na isomer. Bale, i-move lang po natin guys ng kaunting bahagya pababa para masulat natin yung pangalan ng una nating keto sugar. Bale, sunod po sa keto pentose naman po, 'di ba dati po sila ay ano, apat. Ngayon po dalawa na lang ang keto pentose. So let's bracket po ng dalawa. Then i-move lang po natin pala ng mas mababa para masulat natin yung pangalan. So dalawa na lang po. We have the CH2OH tapos ganun po. CH2OH. Tapos meron po siyang double bond sa oxygen. Then pentose po. So meron na po tayong tatlong carbon. Meron po siyang possible na 2 chiral center. Meron po siyang dalawang chiral center. And yun din po reason kung bakit nakakapag-create pa siya ng isang isomer niya. So let's copy paste na lang po ito. Yan po. Lagay po natin sa kabila. Then para naman po sa pinakababa sa mga keto hexose, meron kung dati sila'y 8 dun sa aldo sugar, ngayon po 4 na lang. So let's bracket po again. So dalawa po ulit yung bracket. Yan, tapos ganun po ulit ang format, CH2OH. Tapos sa dulo po ay CH2OH. Tapos meron po tayong carbonyl carbon second. Yan, that is the ketone sugar. So, pangit ang oxygen. Yan, then meron po tayong ilang possible na chiral center kung meron po tayong hexose. Meron na po tayong tatlong carbon. Ang kulang po natin ay tatlo pa. So 1, 2, 3 possible chiral center. Tapos, let's copy paste na lang po yung ating structure para hindi na tayo mag-drawing ng paulit-ulit. Yan. Move lang po natin dito, guys. Okay. So, I hope you follow po yung ating mga pattern ng structure. Then, next po, ganun lang din po sa ginagawa natin sa aldose kanina. Pero ito pong una, wala po siyang enantiomer. Wala po siyang configuration na D. Bakit? Kasi wala siyang chiral center. So, what is the name of this first keto sugar keto triose? That is called as dihydroxyacetone. Dihydroxyacetone. Next, for the keto tetrose po, isa na lang po. So, meron lang po siyang isang possible position ng chiral center dito sa pinakang last kasi bawal siyang i-flip, magiging L po siya. So, bale, ito po ay may hydrogen sa kabila. So, what's the name of this? Kanina sa tetrose, meron tayong dalawa, di ba? Erythrose at saka cellulose. So, matatanggal na po yung erythrose and triose. Wala na po si triose kasi hindi na siya makakapag-create ng ano niya. So, erythrose na lang po. Pero iba na po yung pangalan, guys. So, magiging ano mo siya? D, eret. Yung oats po, papalitan nyo ng ulos. Magiging ulos na po. Magiging D, erythrulose. So, ulos po yung ginagawang suffix para dito sa sunod na mga layer natin. So, D-erythrulose. So, dati siya D-erythrose, tapos may D-triose diga sa kabila. So, nung naging keto sugar na siya, D-erythrulose. Okay? So, I hope that's clear po yung name. No, next po, dito naman po sa pinaka-left, yung OH po uli natin ay nasa right. So, lagay niyo po OH uli. Tapos, since katabi lang sa bracket, ano lang po ang binabago nating OH? Yung first chiral center. Then, leaving the rest, the same. Tapos, yung hydrogen po natin here, lagay po natin. Then, since may chiral center dito, ay highlight nga pala natin para matrace nyo yung pag-move ng mga OH. So, dito po, ang binago lang natin ay yung first chiral center. Alam po. So, ano pong possible na pangalan po nitong dalawa? Di ba, kanina, ribose, arabinose.
xylose at lexose. Yung bawat partner na po ng naka-bracket kanina nawala na po. Si ribose na lang po dito, wala na si arabinose. Tapos dito si xylose na lang pero iba na yung pangalan. So let's write po the name. So this is the ribose. Ano? Pero yung O's, papalitan yung ulose. Magiging D-ribulose. D-ribulose. Next, ito naman po, siya po, diga, dati ay D-xylose. Tapos D-lexose, yung nandito sa kabilang side dito. So, nawala na po si lexose, si xylose na lang. So, D-xylo, papalitan niyo yung O's ng ulose. Magiging D-cellulose. Cellulose. Yan. Yan na po yung name niya dito sa mga layer na to. So this is D-erythrulose, D-ribulose, and D-cellulose. Then for sa baba naman, may mga special name po yung ating mga ketohexose. So since position po ulit tayo ng OH muna guys. Yung OH po, pag nasa left ay nasa right lahat. So OH, nasa right lahat. Tapos yung pinakang unang katabi lang niya, ang piniflip lang natin yung first OH. Tapos leaving the rest, the same. Okay? Tapos, highlight po natin. Tapos, gagawin natin itong nasa left side nitong magka-partner na to. Ano nga po lang sinusundan natin? Yung trend dito. So, ito yung first subclinip. Ito yung second. Ano? So, bale, ang OH po natin ay flip natin dito sa second chiral center. Then, leaving the rest, the same with this. Okay? So, bale po, highlight po ulit natin yung OH. Yan, para matrace po natin. Then, katabi lang niya dito sa bracket, anong kung binabago lang? First chiral center. So, dito lang, babaguhin natin yung first chiral center. Tapos, leaving the rest, the same. Yan, okay? So, lagay lang muna natin ang highlight again. Then, hydrogen po, para sa mga kulang-kulang pang element natin, ay usually naman hydrogen. Medyo matagal kasing isulat. Dami. So, yan. Hydrogen, 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 and hydrogen. So, yan, okay. So, ngayon po, may mga special name po tayo dito. So, for this one, this is called D-psychose. D-psychose. This one, this is right, left, right, right. This is, kilala natin yung fruit sugar, D-fructose. Then this one is D-surbose. And the last is, yan, volleyball player. D-tagatose. Okay. So, that's all na po sa ating topic for this lesson. So, this is the family of the keto sugar po. So, paki-screenshot na lang po or paki-ano po sa notebook nyo, paki-note na lang po. If ever po na naka-subaybay po kayo dito. Then, ito po yung ating namang mga aldose sugar. And this is the rest of our lesson. Okay, paki-review na lang po ng mga explanation about dito sa mga nabanggit na subtopic dito sa ating pinaka-topic na Fisher structure in isomerism and carbohydrates. I hope this video helped you understand this complex topic in carbohydrates metabolism. That's all for this video and God bless you all, guys.